Nagulantang ang buong bansa. Sa gitna ng isang tila ordinaryong press conference, bumitaw si Vice Presidente Sara Duterte ng pahayag na tila naglalaman ng banta laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., unang ginang Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pero teka, bakit nga ba niya ito nasabi? Ano ang nagtulak sa kanya? Ang sagot, isang tanyag na vlogger na nagngangalang Princess Maui PH. Pero paano? Ano ang nag-udyok sa kanya para magtanong ng ganun? At bakit naging dahilan ito para masangkot si VP Sara sa matinding kontrobersya na ito pa nga ang magpapa-impeach sa kanya? Ano ang ginawa ng vlogger na ito at sino ba siya? Halika, atin itong pag-usapan. Huwag kang bibitaw dahil ang sagot sa mga tanong na ito ay maaring ikagulat mo, kaibigan. Nagsimula ang lahat sa simpleng tanong o tila simpleng tanong mula kay Princess Maui PH dahil nagre-raise siya ng question. Ito pa ang banggit ni Sara Duterte. Princess, you're raising your hand. Halika, pakinggan natin ito. Princess, you're raising your hand. Narinig po ba ako, Princess Maui? Yes. Princess Maui PH, isang vlogger na kilalang miyembro ng diehard Duterte supporters sa press conference noong Nobyembre 23, 2024. Tinanong niya si VP Sara tungkol sa mga panawagang people power laban sa kanya at kung paano niya haharapin ang mga isyu ng korupsyon at kriminalidad. Pero ang tila inosenteng tanong na ito ay nagbukas ng pintuan sa isang sagot na magpapakulo sa politika ng bansa. Halika, pakinggan natin ang tanong ni Princess Maui PH. Ako mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balaki in the future. So mag-iingat po kayo sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? At bilang tugon, sinabi ni Sara, huwag kang mag-alala sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Halika, pakinggan natin ito. Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagdilin na ako, ma'am. Ang mga salitang ito na puno ng emosyon at bigat ay nagdulot ng sunod-sunod na reaksyon mula sa iba't ibang sektor, mula sa gobyerno hanggang sa social media. Pero teka, sino ba talaga si Princess Maui PH at bakit tila siya ang nasa gitna ng kontrobersya? Pero bago ang lahat ng yan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka, kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. May mga espekulasyon na si Princess Maui PH ang nagdala ng balita kay VP Sara tungkol sa umunoy banta ng kanyang buhay. Pero ang tanong, totoo kaya ito? May mga nagsasabing ang estilo ng kanyang tanong ay tila nagpapahiwatig ng pag-iimbita sa emosyonal na reaksyon ni VP Sara. Pero bakit ganito ang pagkakasalaysay niya? Ang tanong, may personal bang intensyon si Princess Maui PH o sadyang nadala lang si VP Sara sa kanyang emosyon dahil sa tanong na tila sensitibo? At bakit si Princess Maui PH ang simpleng vlogger ang nakabilang sa mga nasabihan na NBI para magbigay linaw? Ang lahat ng ito ay nagdadagdag ng misteryo sa insidente. Ang kontrobersya ay hindi lamang tumigil sa mga salita ni VP Sara. Ang social media ay nagliyab sa mga reaksyon. May mga nagsasabing ito ay biro lamang
habang ang iba tinuturing itong seryosong banta. Samantala ang pagkakasangkot ni Princess Maui PH ay nagdulot ng mas matinding tanong. Ginamit ba niya ang kanyang impluensya upang magpasaklab ng ganitong uri ng sagot mula sa Vice Presidente? Habang ang kampo ni Sara Duterte ay nagpapahayag na ang kanyang pahayag ay maliciously taken out of context, nagpapatuloy ang investigasyon ng DOJ at NBI. Samantala, hindi sumipot si VP Sara sa paanyaya na siya ay sumipot sa hearing. Ano ba talaga ang papel ni Princess Maui PH? Siya ba ang nagpasimula ng balita tungkol sa umano'y banta sa buhay ni VP Sara o isa lamang siyang pawn sa mas malawak na laro ng politika? Sa gitna ng lahat ng ito, isang malakas na hakbang ang ginawa ng NBI. Isinama si Princess Maui PH sa mga nasabpina ng mga vloggers upang magbigay linaw sa kanyang tanong at posibleng papel sa insidente. Ang tanong, ano kaya ang ilalabas niya sa kanyang pahayag? Siya ba'y inosente o may mas malalim na dahilan sa kanyang ginawang pagtatanong? Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang pahayag o isang tanong. Isa itong paalala sa bawat isa, lalo na sa mga personalidad sa social media tulad ni Princess Maui PH, na ang kanilang mga kilos at salita ay may malaking epekto sa opinyon ng publiko. Sa isang bansa kung saan ang politika ay tila larangan ng emosyon at hatol, ang bawat tanong at sagot ay may implikasyon na higit pa sa inaasahan. Habang patuloy na iniimbestigahan ang insidente, isang bagay ang malinaw. Ang mga salitang tila simpleng biro o tanong ay maaaring magdulot ng matinding epekto sa mas malawak na lipunan. Kaya ang tanong, gaano kahalaga ang responsibilidad ng bawat isa sa kanilang salita? At si Princess Maui PH ba ay tunay na nagtanong ng walang mali siya o may iba pa siyang layunin? Hindi natin masasagot ang lahat ng ito ngayon. Pero isang bagay ang sigurado, hindi pa tapos ang istoryang ito. Kaya't mag-ingat tayo sa bawat salita dahil ang mga ito ay maaaring maging mitsa ng mas malaking apoy. Kawikaan 11 verse 6, ang masama ay nahuhuli sa kanyang sariling kasamaan, ngunit ang matuwid ay naliligtas sa pamamagitan ng kanilang katapatan. Ang kwento ng kontrobersya sa pagitan ni na Vice Presidente Sara Duterte at ng vlogger na si Princess Maui PH ay nagdadala ng isang mahalagang aral. Ang bawat salita at aksyon natin ay may malaking impluensya. Tulad ng sinasabi sa Kawikaan 11 verse 6, ang kasamaan ay nagdadala ng sariling kapahamakan, ngunit ang katapatan ay nagdadala ng kaligtasan. Sa konteksto ng issue, makikita natin ang panganib ng mga maling pahayag o hindi maingat na salita. Ang bawat salitang binibitawan, lalo na sa publiko, ay dapat may layunin magdulot ng kabutihan at hindi pagkakagulo. Ito rin ay paalala na ang katotohanan at integridad ang dapat na maging pundasyon ng ating mga aksyon at relasyon sa ating kapwa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo na puno ng pasasalamat at kababaang loob. Salamat po sa aral na hatid ng iyong mga salita na dapat kaming maging maingat sa aming mga salita at kilos at palaging piliin ang katotohanan at katarungan. Itinataas namin sa iyo ang lahat ng mga sangkot sa kontrobersyang ito, lalo na si Vice Presidente Sara Duterte at si Princess Maui PH, gayon din ang iba pang mga vloggers. Gabayan po ninyo sila upang maging instrumento ng pagkakaisa at kapayapaan sa halip na pagkakagulo. Bigyan niyo po sila ng kaliwanagan ng isip upang makita ang halaga ng integridad at respeto sa bawat aksyon. Dinadalangin din po namin ang bawat isa na sumusubaybay sa isyong ito, lalo na sa mga nakikinig at nanonood ng content na ito. Turuan niyo po kaming lahat na magpatawad, maging mapanuri at piliin ang kapayapaan. Puspusin niyo po ang aming mga puso ng pag-ibig at malasakit sa aming kapwa. Nang gayon, ang aming mga salita at gawa ay maging daan ng iyong kalooban. Lahat ng ito ay aming itinataas sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na siyang aming Panginoon at tagapagligtas, at salamat sa pagdinig ng aming panalangin. At patawarin po kami, o aming Panginoong Diyos, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.